lilimutan yung mga polisiya, mga proyekto na ginawa niya na naramdaman nating lahat kahit na sabi nga natin OFW ka. Ito yung tanging presidente ng bansa natin sa panahon ngayon na naramdaman natin na parang nasa isip niya, huwag mong kakantihin ang Pilipino. Kasi kapag kinanti mo ang Pilipino, ako ang makakalaban mo. Nakikita natin dito yung pagiging tatay ng isang pangulo ng Pilipinas. Pinapangalagaan at minamahal niya yung kanyang mga anak na nasasakupan. Diba kasi una yung polisiya, good governance, diba? Naramdaman natin kay Tatay Digong na akala natin hindi na natin mararamdaman Akala natin pare-parehas lang lahat ng mga politiko. But nung dumating si Tatay Digong, binago niya lahat. Na meron palang isang politiko na kapag meron kang political will at gusto mong tumulong sa tao, hahanapin lang talaga natin at nakita na natin yung mga politikong yun, diba? At ipinapakita sa atin ngayon ni Tatay Digong. Aside sa pinapakita, tinuturuan din tayo kung ano ang mga karapatan mo bilang mga Pilipino dapat mong ipaglaban. Na huwag kang papayag, huwag tayong papayag na yung karapatan natin ay yukdakan lang at ipamigay lang sa ibang bansa. Napakahalaga nito para sa ating lahat. Kaya ako Sir Attorney, dalawa lang yung magkaroon tayo ng good governance at disiplina sa mga Pilipino. At kapag yan nag-combine, good governance and discipline, totoo talaga, malaki ang pagbabago at changes na mangyayari sa ating bansa. At yan ay napatunayan na natin sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Tatay Digong, yung good governance at disiplina sa mga tao na marunong sumunod sa batas. Nakikita natin na may tunay na pagbabago talaga sa bansa. At kaya natin kaya natin, ang gawin lang natin, ipagpatuloy at i-continue yung kanyang mga polisiya sa pamamagitan po ng 10 kandidato ng PDP Laban.